Maayong aga. Say maayong aga na. Food. Say good morning. You're awake now. Okay, okay. Tell them what you're eating first. What are you eating? Sandwich. Is eating sandwich. Yan yung kanyang breakfast muna ngayon. Pizza? Mommy, pizza? I like the pizza. Pizza. Yes, pink is better. Not black. Why? That's why I like black. I like pink is better. It is same. Oh, it's same. I like the pink color. Mommy, I want to play with Cola. I love playing with Cola. Okay, we'll play with Kuya next. Why? Huh? Why, Mommy? Because Kuya is so far now. Why? We have to go with Daddy na. Why, Mommy? Why? Next time we will play with Kuya, okay? Why, Mommy? Why what? Why I need to play Cola? You want to play with Kuya? I just playing with Cola. I want to play with Cola. Okay, we'll play with Kuya next time. Why, Mommy? You can play with Kuya next time. Cupboard, Hmm? cupboard is Cola sleeping. Yeah, Kuya is sleeping. Kuya is going school too. School. Yeah. I don't like go to school anymore. What did Tita said? Tita said, Mishka, come here. Play with Kuya. What did Tita said? Tita said, Mishka, come. Play with Kuya. Want to play with Kuya? I don't like those different house. Good morning, guys. Our agenda for today is that we are going to inquire from 2 nearby schools for Mishka's schooling. So, magsa-start na siyang mag-school. What are you doing? We're going to inquire. There are 2 preschools na malapit lang dito sa amin, sa labasan lang. Yung isang preschool is the Euro Kids. And there's another one. And medyo maliit lang siya. Parang yun yung priority namin kasi Montessori school siya. And I think, ano siya, Catholic yung religion niya. Kasi yung pangalan niya is parang Saint Mary or Saint Maria, something. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, unahin ko munang mag-inquire doon. And then, if meron pang time, i-check ko din yung sa Euro Kids. Pero yung priority namin is yung isa, yung Montessori na Catholic school. Para kahit pa paano, diba, nasa Catholic school si Mishka. Wala lang kaming proper talaga na parking space, guys. Kasi nga, 6 yung tenants dito. Yung 4 dito sa labas. Yung 2 car dito sa merong bubong. So kami dito sa labas. We'll go this side. Diyan, and then we'll take right. Diyan na yung school. Meron nga dito dumaan kanina, nakita ko. Parang merong shortcut ata dito. This way. Itong daan na to. Ayan. Yung isang school ata. Ay, ito siguro. Ito, meron din palang isa, guys. Oh, Madicare Public School. Euro Kids Preschool. Ito yung Euro Kids. Mamaya na ako mag-inquire dyan. Dito kami pumunta. Ang lapit-lapit lang pala dito sa bahay namin. Walking distance. Yan, o, tingnan nyo. Yung bahay namin, yan yung mataas. Tapos ito na yung Euro Kids. Ngayon lang talaga ako nakapag-time na mag-inquire kasi this past week, pagdating namin, marami akong mga hinihintay na mga mag-i-install. So, hindi ko pwedeng maiwan yung bahay. Hindi ako pwedeng umalis. Kasi anytime, pwede silang dumating. Wait, what? I need pretty flowers for you. For you. Bibigyan niya ako ng flower. Come on, small one lang. Yes. Mga wildflower lang naman ito. So, okay.
Okay lang magpita si Mishka. Okay. Thank you, my love. Let's go. Hold on. I want to flower. Okay. It's like a car. It's like a what? Wow. Dito na guys. O, labasan na. Let's go fast, fast, fast. Ngayon lang din kami nakalabas. Mga 10 na. Kasi kanina umuulan. Oh, what do people doing? Huh? They're going home. Ayan, oh. Yan yung pula. Saint Maria Montessori. Ito yung sabi ni Abby. Inquire ko muna kasi Montessori na siya. Saint Mary Maria Montessori. Come on, let's go. We are back. Inabutan kami ng ulan ni Mishka sa labas. Foggy na ulit ngayon. Kanina medyo maaraw-araw. Pero okay lang kasi malapit lang naman. Konting takbo-takbo lang. So I think we'll go for Eurokids. So yung una naming pinuntahan guys is yun nga, yung Montessori. Okay lang naman siya. Kahit konti yung kanilang students. Actually 5 lang ata. Tas si Mishka. So yun lang. Konti kasi maliit lang siya. And then sabi ng teacher na kausap ko, under construction pa sa likod yung kanilang building. Maybe that's why konti pa lang din yung kanilang estudyante kasi maliit pa lang siya na school. Okay lang naman na konti yung students sana doon. Pero nung nag-inquire ako sa Eurokids, medyo malaking preschool din siya. And maraming Eurokids din sa Bangalore. Same lang yung kanilang tuition fee. So doon sa Montessori na yun, Saint Mary Maria Montessori. It has what? It has hole. Okay, I will fix it. It has hole. It has hole. Yung kanyang pants daw merong hole. I will fix it, okay? Go sit down there first. Doon sa Montessori, Saint Mary Maria Montessori, yung kanilang monthly fee is 2,000 rupees. And then yung admission fee nila, including yung uniform, bags, and books, 3,000. On the other hand, yung Eurokids naman, for the whole year, for this academic year, 24,350 rupees. If i-divide mo siya sa 10 months, kasi nag-start na yung school year nung June. Late semester ng 1 month. I think mas mura sa Eurokids. Plus, marami na silang mga students. Kasi well-known na preschool din itong Eurokids. Dito siguro sa buong state ng Karnataka. And when it comes sa like mga activities, yung pakikipag-socialize ni Mishka sa ibang kids kasi medyo marami-rami, I think mas okay siya kumpara sa 5 lang sila or 6 lang sila sa isang classroom. And sobrang lapit lang talaga sa bahay. Parang same lang din sa Patna yung school na pinasukan ni Mishka dun sa pinsan niya. Parang sa kabilang bakod lang. Ang lapit-lapit lang. So I think we will go for Eurokids tomorrow admission. Afternoon, pwede na si Mishka maka-attend sa kanilang class. Though wala pa siyang bags and uniforms and books. Pero sabi ng principal, maybe after 2 days, magkakaroon din siya ng kanyang sariling mga gamit, ganun. But I have already taken their admission form. It costs me 790. Meron palang charges yung admission form. So, yan. Ito yung kailangan namin fill upan. And kailangan din pala namin ng picture ni Mishka. Passport size. Actually, mas mura yung Eurokids dito, guys. Since nga, town area lang ito. Compared sa Bangalore, mga metro cities. Mahal talaga yan sila. Kasi as what I have heard from my neighbors before, yung mga kachikahan ko na nanay doon sa aming community, doon sa aming apartment, yung Eurokids, they are charging 60 or 70 for the whole year, for the whole academic year. Pero dito, 24,000 lang. Makikita mo talaga yung difference sa rate ng metro cities and kumpara sa mga village or dito sa town, Madikeri town.
Ang laki talaga ng difference. And si Mishka, guys, excited na siya. Doon pa lang sa first school na pinuntahan namin, nagtanong ako if pwede ko bang ma-check yung classrooms nila. Then yung mga kids kumakain doon. Dalawang table. Kumakain sila ng ng pagkain nila. Break time siguro nila. Then si Mishka gusto din niyang sumali. And doon sa EuroKids, while I was discussing with the principal about sa school, ganun, siya pinaglaro doon sa kanilang play area, and she was enjoying. Ayaw niyang umuwi, guys. Gusto niya nang mag-school. Sit down here beside mommy. Sit down here beside mommy. Do you want to go school or not? Yes. Yes na. Kanina ayaw pa niya. Why? Do you like your school? Yes. What did you play there inside your school? Slide. There's slide. And what else? I play block. You're playing blocks, and then? I play Lego. Lego. Nagpe-play na siya dun sa play area. Are you excited tomorrow? You will go school? Where is your unicorn bag? We'll use your bag. Hanapin ko muna yung bag niya. Dito pala sa aming kusina, guys, nakapag-ayos na kami last night. So, hindi na magulo yung aming dining table. Meron na lang siyang konting aayusin. Where do we put this? Pero yung remaining na lang talaga na kailangan naming ayusin is yung aming master's bedroom. Magulo pa din doon, pero hindi ko na masyado pinipressure yung sarili ko na mag-ayos talaga in a day or two, dapat maayos na. Kaya natin siya mag-take time. Kasi nakakapagod. Hinitin ko lang yung ulam namin. Katatapos ko lang kausapin si Abby regarding sa pag-inquire ko sa mga schools. And I think we'll go for EuroKids. Pinatanong niya sa akin, ano ba dapat full payment yung bayaran namin bukas or partially pwede naming bayaran. So, tumawag ako sa principal and sabi niya, actually yung admission fee is 6,000 and then yung mga bags, uniforms, ano pa yung masabi niya? Basta partially daw, we should pay like 70% of the fee. So, hindi naman required talaga na yung full amount na 24,000 yung babayaran namin. But we'll see kung ano yung decision na Abhi bukas, if full amount or 70% babayaran namin. I'm kinda excited because I know na nabuboard si Mishka pa na kaming dalawa lang dito sa bahay palagi. And hindi na siya nakakapunta sa playground. Wala na siyang mga kalaro. So, I want her to enjoy kahit na parang ngayon pa lang nalulungkot ako na papasok na siya sa school. And this is the real school na talaga. Unlike nung sapat na kami, parang laro-laro lang. Tapos hindi siya like matatakot or malulungkot kasi andyan si Mitty, andyan yung pinsan niya. But now this is going to be her real school. School na talaga. I'm not sure if Abby will be able to join us tomorrow for Mishka's first day of class. Kasi yung timing ng pag-alis na Abby dito ngayon sa bahay, before 9 or 9:05, umaalis na siya dito sa bahay kasi dapat by 9, andun na siya sa kanilang office. And yung principal sabi niya kanina na for admission, we can come by 9:40, 9:45, ganun. Kasi 9:30 yung assembly ng mga kids. So, magiging busy sila sa pag-asikaso ng mga estudyante nila. So, admission, they can do only after that. I'm not sure if ano yung gagawin na Abhi bukas. Maybe, pupunta lang siya sa opisina early. And then, by that time, sabay kami pupunta dun sa school for admission. Because I don't think na papalagpasin ni Abhi itong first day of school ni Mishka. I really feel so gusto niyang ma-witness ito kasi nung nasapat na kami, hindi niya na-witness to. And alam ko na lahat ng milestone ni Mishka, very important yan kay Abhi. Very sentimental yan eh. Very emotional. Hindi lang ako yung ma-emotional sa amin, guys. Minsan mas pinaka-emotional yan sa Abhi when it comes sa kay Mishka. So, we'll see tomorrow kung ano yung mangyayari sa first day of school ni Mishka. To hold, don't need a guy to waste my time, thinking I've got it on my own. And I see you there across the room, peeking at me and I at you.
my lunch now. Vegetarian roll. Kain tayo. Sarap kaya. Gamit ko yung Thousand Islands na dressing. Masarap siya guys, in fairness. Finally, makapag-enjoy na kami sa pagkain dito sa aming dining table. After 1 week. Guys, it's 4:30 and kagigising lang ni Mishka. And tumawag si Abhi na mag-dinner daw kami sa labas. Yung iniisip ko nung sabi niya na don't cook anything kasi magdi-dinner daw sila sa labas. Akala ko sila lang yung mga office mates niya. Yun pala, kasama kami. And yung ganap sana namin ni Mishka, sabi ko, pagkagising niya, pagkatapos ng kanyang nap sa hapon, lalabas kami kasi kailangan ko ng kanyang passport size na photo para sa kanyang admission bukas. Pero sabi ng principal, okay lang naman after 2 days or kung kailan available yung passport photo niya. Pero para sa akin ba, para, you know, proper talaga yung admission ni Mishka sa school niya. Gusto ko na meron na siyang ID picture bukas. So, sabi ko kay Abhi, na plano ko sana is, lalabas kami ni Mishka para magpa-picture ng kanyang ID picture. Sabi niya, sabay na lang tayo. Pupunta na lang kami doon early. Tapos, tsaka na lang kami magpa-picture ni Mishka. So, yun, pupunta kami doon ngayon sa kanya. Pero, dadalhin ko yung aming cover ng sasakyan, guys. Naka-plastic lang to. Kasi nga, wala kaming proper parking dito sa baba. So, sabi ni Abhi, doon na lang namin ilalagay sa kanyang office yung sasakyan. Parang meron silang underground parking sa baba. So, at least, hindi nauulanan ba yung sasakyan. Tapos, nasa gilid lang siya ng daan. Hindi naman marami yung dumadaan dito ng mga sasakyan. Pero, you know, para iwas na sa mga aksidente, sa mga gas-gas, ganun. So, doon namin ilalagay sa kanila yung sasakyan. Anyway, hindi ko naman talaga siya kailangan, like everyday na kailangan kong gamitin yung sasakyan. Tapos yung school nga ni Mishka is walking distance lang, as in sobrang lapit lang. So hindi ko talaga kailangan ng sasakyan. So mas mabuti na safe yung sasakyan namin. So doon namin ilalagay. So ilalagay ko na muna itong mga cover. And meron kaming dalang mga pampunas dito kasi pupunasan muna namin before lagyan ng cover doon para kahit pa paano malinis yung sasakyan. And kukunin ko din yung mga gamit doon kasi feeling ko meron pa kaming mga gamit doon sa loob na simula pagdating namin hindi pa namin nakukuha. Umuulang din. Ayun. O, diba? Yung nilagay ko na mat dito sa labas namin, umabot na dito dahil sa lakas ng hangin. Kaya muna natin. Uy, shucks! Hindi ko dala yung susi ng sasakyan. Bumaba lang ako na hindi ko dala yung susi. Ihanda ko lang yung aming raincoat ni Mishka. Maaga pa naman guys, alas 5 pa lang. And sabi na up to 6:30 daw parang mag-out sila or yun nga, dinner. Pero sabi niya, early kami pumunta doon ni Mishka kasi magdadrive na ako. And I'm not that familiar with the road here in Madikeri. Tas hill station pa. So may paakyat, may pababa eh. Alam niyo naman kung gaano tayo ka-expert mag-drive. So para sure na makakarating tayo doon ng safe, dapat maliwanag pa. Ayaw niya na magpagabi kami sa daan ni Mishka mag-drive. So, yung dadalhin ko is yung raincoat namin ni Mishka kasi pag uwi, mag-scooter na lang kami. Medyo umuulan pa ngayon. Meron akong raincoat bag. Kasama ito sa raincoat na napili ko. So, it's good na meron akong paglagyan kasi hindi na ako magdadala ng malaking bag. Lalagay ko na lang ito mamaya kay Abhi. Ito sa kailangan talaga dito sa Madikeri. Tapos hindi pa kami nakabili ng isa pang payong. Isang payong lang yung meron kami. Yun yung ginagamit ni Abhi. Dala niya sa office. So kami ni Mishka wala kaming magamit dito. So dapat bumili din kami ng isa pang payong.
So, ito na, isang bitbita na lang. Maulan-ulan pa sa labas. Pero hindi naman ganun kalakas talaga. Dapat may takip tayo sa ulo para iwas sakit. Perfect talaga itong binili ko na jacket kay Mishka, guys. Gamit na gamit na siya. Yes. Let's go. Let's guys. Di naman na ganun kalakas yung ulan. Dito na kami guys. Ano ka foggy. Let's go. Let's go to daddy. Hindi na umuulan guys, pero grabe yung fog. Bibili lang ako dito ng chocolate kasi may office mate sabi na merong anak sa loob. Bili tayo ng chocolate para sa kanya. Meron palang malapit dito na grocery store sa office nila ni Abby guys. So bibili na lang kami ng pang snacks niya bukas, pang baon. Big fish. Late na kami nakauwi. Pasado na alas 9 kasi nag-enjoy pa sa kakachika with his mga colleagues. So yung plano ko na magpa-picture para sa passport photo ni Mishka hindi natuloy. Okay. No, we're going to sleep now. And yung mga kasama ni Abby, very nice nilang kausap. So, alam mo, parang ano ka din, welcome ka sa kanila. So it was fun meeting them. And si Abby nag-enjoy din. Sabi niya, ito daw yung the best team na meron siya ngayon. So far, sa kanyang buong career. That's why, medyo naging emotional siya earlier. Ta-da! Are you ready? Are you coming tomorrow, Daddy? She said, come by 9:45. 9:40? Yeah, because their class will start 9:30. So before that, they are So doing. go office? Yeah, you go office and then you come back. Because they are doing like assembly time, then prayer time, 9:30. And then she said we will be busy by that time. Then only after 9:40, 9:45, or even 10. 9:30 to 12:30. Oh, she's going school. Her daughter is going to school. I know that you won't miss her first day of school. No, I'll come. I know that. But her dress, no? It will come like after 2 days. That's what she said na, that first you have to pay 6,000 for like admission. And then after 2 days, you can pay the 70%, up to 70%, because that's when her bag, books, school uniform will come. So tomorrow, just regular dress and her unicorn bag. Where is her unicorn bag? I have to bring her in room. She kept on asking me, Mommy, I want to go school. I want to go school. Ayaw nga niyang umalis doon sa school eh. Gusto niyang magstay pa doon.